Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro at kung makakalabas pa sila sa isla ng ligtas. Binalak na nga ni Yuna na tumakas sa isla kasama ang ibang mga nakaligtas na mga D-ranker. Pinigilan sila ni Thaddeus at ngayon ay balak niyang tangalin ang maskara ni Pumpkin. Pero matapang na tumanggi si Pumpkin at tinanong si Thaddeus kung ano ang mangyayari kapag ayaw niya. Seryosong sinagot ni Thaddeus na siya mismo ang tatanggal dito. Sa isip ni Pumpkin, nag-bluff lang siya. Pero sa katunayan ay isa itong malaking dilema. Lahat ng mga killers na nandito ay nagtipon dahil sa flare. Sa maikling salita, lahat ay nakatingin sa kanya. At hindi lang ito, ang mga CCTV na nakamonitor sa kanya kung saan si Raphael ay nagbabantay ay nakapalibot din. Nasa dehado siyang posisyon kahit saang anggulo tingnan. Ano kaya ang dapat niyang gawin? Sinabi ni Thaddeus sa kanya na kung iniisip nito kung ano ang magandang gawin, at ito ay ang mamatay na lang. Napakabilis na sumugod si Thaddeus sa kanya at sinipa siya nito. Pero kung akala ng iba ay tatamaan na siya ay agad nakaiwas si Pumpkin. Sa isip ni Thaddeus ay sigurado siyang masisipa niya si Pumpkin pero nakaiwas ito sa huling sandali bago tumama ang sipa. Sinabi ni Thaddeus sa kanya na alam na niya. Alam niyang hindi siya madidismaya kay Pumpkin. Mabilis na umatras si Pumpkin habang si Thaddeus naman ay tumayo sa isang maliit na bakal. Hindi maintindihan ng ibang nanunood ang labanan na nasasaksihan. Tila nakarinig daw sila ng kanyon. Sa isip ni Pumpkin ay nagbago daw ang hangin sa polygen nila dahil sa isang atake lang. Hindi niya pwedeng ibigay ang lakas niya habang siya ay si Pumpkin. Kapag tatagal pa ito ay siguradong malalagay siya sa dehado sitwasyon. Mabilis na gumalaw si Pumpkin at akmang aatakihin si Thaddeus pero sinabi nito sa kanya na masyadong halata ang atake niya. Pero hindi pala si Thaddeus ang kanyang target kung hindi ang mga buhangin sa lupa. Napaka-interesante naman daw nito saad ni Thaddeus. Hindi pala atake na nakatarget sa kanya ang ginawa ni Pumpkin kung hindi ang mga buhangin para lang na maitago ang sarili nito. Saan na daw kaya siya pumunta? Sa kanan o kaliwa? Biglang nagpakita si Pumpkin sa harap niya mismo. Tapusin na daw nila ito agad-agad. Napakalakas na impact ang mga nangyayari sa tabi ng dagat. Tinatanong naman ng iba kung totoo bang mga D-rankers sila. Hindi daw ba sila mga A-rankers? Sinabi naman ng babae na nasaksihan na niya ito noon. Ang labanan sa pagitan ng mga A-rankers. Ang pagiging nasa harap pa lang ng labanan na yon ay napakahirap ng huminga. Ang tanging nasa isip niya lang noon ay hindi niya kaya maging katulad nila o marating man ang posisyon o lakas na iyon. Ibig sabihin daw ba ay ganoon din ang dalawang ito kalakas at kagaling? Hindi, sagot na nagbabae. Sa halip, ang dalawang ito ay parang panaginip at hindi makatotohanan. Sa isip naman ni Yuna ay maraming tao at mga CCTV ang nakapaligid. Hindi na daw dapat lumagpas pa si Sungo sa lakas na kanyang pinapakita. Ano kaya ang kanyang pinaplano? Pero kahit ganito na ang sitwasyon, panatag ang loob niya. Totoong nakakatakot si Spotted Butterfly at napakadelikado. Pero para sa kanya, ay mas malakas si Sungo. Sunod-sunod ang mga atake ni Pumpkin kay Thaddeus. Natutuwa naman si Thaddeus dahil nakakaloko daw si Pumpkin. Ginagaya daw ba nito ang kanyang skill? Mukhang hindi, dahil nang sumipa ito ulit pabalik sa kabilang direksyon. At hindi lang yon, mas pinahusay pa niya ang kanyang teknik. Gulat na gulat ang mga D-ranker na nanunood. Hindi sila makapaniwala na mukhang natalo nga ni Mr. Pumpkin o kilala bilang Pumpkin Knight si Spotted Butterfly. Hindi nila mapaliwanag ang nasaksihan. Pero biglang nagsalita si Thaddeus. Hindi daw talaga natitigil ang sorpresa. Napakalakas nga daw talaga ni Mr. Pumpkin. Nakakatuwa daw talaga, minsan lang sila makakita ng kasing lakas niya. Pero parang nakikilala niya at parang nagkita na daw sila noon. Sa isip ni Mr. Pumpkin ay masyadong nang nagsosuspecha si Spotted Butterfly at hindi rin ito pinapakita ang tunay na sarili niya. Bakit? Sinabi ni Pumpkin sa kanya na kapag nagpatuloy ito, matatalo lang siya kaya itigil na nila ito at umalis na lang si Butterfly. Umalis na siya kasama ang tunay niyang kakayahan. Napangiti si Thaddeus. Tama nga. Maling asal daw ang pinakita niya dahil pinigilan niya ang kanyang kakayahan habang nilalabanan ang isang napakalakas na killer. Ngayon din, biglang nahulog ang salamin na suot ni Thaddeus. Kahit si Pumpkin ay nagulat.
Hindi pa daw niya nakikita ang mga ganitong galaw kahit noon pa man. Sinabi ni Thaddeus na kahit magmakaawa pa daw si Pumpkin, ay wala na itong halaga. Dahil ito ay ginusto niyang mangyari. Naging seryoso at tila kakaibang aura ang pinapakita ni Thaddeus. Nanunood si Raphael sa CCTV. Tingnan daw nila, sinasabi na nga ba niya na nandirito si Pedro sa isla? Isang D-ranker na hindi isang D-ranker. Kahit anong mangyari at anumang paraan, tatanggalin nila ang maskara niya at ipapakita ito sa buong mundo. Sinabi naman ng Katie-wala ni Raphael na kung siya nga si Pedro, ay hindi daw ba nasa panganib si Thaddeus. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, bigla siyang tinanong ni Raphael kung gusto daw ba niya ang track and field. Ang pagtakbo daw ba ang ibig niyang sabihin? Tanong ng lalaki, tama, ang pag-sprint. Ano da kaya ang mangyayari kung ang isang atleta ay narinig ang putok at nagsimulang tumakbo matapos ang 0.1 na segundo? Sinabi ng lalaki na masyadong mabilis ang kanilang reflexes para makareact sa loob ng 0.1 na segundo. Mali, skill daw ng mga atleta ito. Hindi sila tumatakbo matapos marinig ang putok ng baril. Napay-predict nila ito. Dahil sa teorya, ang bilis ng reaksyon ng tao ay hindi bababa sa 0.1 na segundo. Ibig sabihin, hindi makatao si Thaddeus. Ano kaya ang ibig sabihin ni Raphael? Si Pumpkin naman ay naghahanda sa atake ni Spotted Butterfly. Kailangan niyang mag-ingat habang hindi niya alam ang ibig sabihin ng galaw ni Thaddeus. Pero walang ano-ano'y napakabilis na umatake ito sa kanya at nasa harap na niya kaagad. Humingi ng paumanhin si Thaddeus sa kanya, dahil ngayon, ay kailangan ng mamatay ni Pumpkin. Napakabilis daw niya, parang kakaibang tao na siya kumpara kanina. Pero sa tingin ni Pumpkin ay makakaligtas siya gamit ang kanyang counter-attack. Dagdag naman ni Raphael, walang makakatapat o makakapantay kay Thaddeus dahil sa kadahilanan na ang bilis ng reaksyon ni Thaddeus ay 0. Hindi nakasabay si Pumpkin sa atake ni Thaddeus at tumama ito lahat sa kanya. Ito ay dahil mula sa utak ni Thaddeus hanggang sa kanyang mga muscles, 0 seconds ang kailangan para makareact siya. Ibig sabihin, walang delay sa reaksyon niya. Hindi maintindihan ni Pumpkin kung ano ang tumama sa kanya. Kakakita pa lang niya sa atake ni Thaddeus ay umatake ulit ito sa kanya. Sinabi ni Thaddeus sa kanya na huwag munang mawalan ng malay. Nagsisimula pa lang sila. Ang lakas at kakayahan ni Thaddeus ay lagpas pa sa katayuan ng kasalukuyang mga tao. Patuloy niyang tinatamaan si Pumpkin ng kanyang mga atake at masyadong napakabilis nito para masundan ng ordinaryong mga mata. Ito ang tunay na Thaddeus. Ang God of Kowloon. Sinabi ni Thaddeus kay Pumpkin na kailangan niyang tibayan ang sarili nito dahil para mapigilan ang 888 niyang skills, kulang ang 365 na araw. Ang teknik ng Kowloon na imposibleng depensahan o kahit iwasan lang man. Hindi maintindihan at tila umuulan ng suntok at sipa ang nakikita ni Pumpkin. Wala siyang magawa at hindi man lang makareact. Hinintay niya na lang na tumama ito lahat sa kanya. Mula sa ulo hanggang sa paa niya ay tumatama lahat ng ito. Ito ang teknik na kung tawagin ay 100 instant blows. Bagbog sarado si Pumpkin at puno ng pasa ang katawan niya. Tila nawalan siya ng malay at nakaupo na lang sa buhangin. Tila nang inig si Yunas sa takot. Hindi niya inaasahan na matatalo si Sungo. Gulat na gulat naman ang magkapatid at akala nila ay namatay na si Mr. Pumpkin dahil sa ginawa ni Spotted Butterfly. Sa isip ni Thaddeus ay kakaiba nga daw ito. Intact pa rin ang katawan ni Pumpkin matapos ng kanyang mga atake. Mukhang tiniis niya ang lahat ng yon. May tinatago pa rin talaga si Pumpkin at hindi pinakita ang lahat. Sa isip ni Pumpkin ay hindi siya makagalaw. Malakas nga daw talaga siya kaysa inaasahan niya. Imposible nga talaga na ipagpatuloy ang laban bilang si Mr. Pumpkin. Masyadong nalimitahan ang kanyang paggalaw. Pero hindi niya maaari mapakita kay Raphael ang tunay na pagkatao niya sa sitwasyong ito. Ano na kaya ang pwede niyang gawin? Lumapit na nga si Thaddeus sa kanya at sinabi na ngayon daw ay tanggalin na nila ang maskara at alamin ng tao sa likod nito. Masama daw ito. Ano na kaya ang pwede niyang magawa para mapigilan ang sitwasyon na ito? Biglang sumigaw si Yuna at pinigilan si Thaddeus. Pag-usapan daw nila ito. Alam niya dahil may personal na dahilan si Pumpkin kaya niya tinago ang pagkatao sa likod ng maskara. Nabigla naman si Pumpkin sa ginawa ni Yuna. Sa isip niya ay kailangan niyang protektahan si Pumpkin.
Kapag hindi daw niya ito mapigilan, siguradong makikilala nila si Sungo. Nakakainis naman daw saad ni Thaddeus. Pasensya daw pero kapag hindi pa umalis si Yuna sa kanyang harap, wala siyang magagawa kung hindi gawin ang nararapat na aksyon. Maaari niya din patayin si Yuna ngayon din. Wala daw siyang pakialam. Kapag hindi daw siya tumigil ay wala din siyang magagawa kung hindi lumaban. Pero sa isang iglap ay tila lumagpas lang si Thaddeus sa harap niya. Magkita na lang daw sila ulit mamaya. Bagsak si Yuna sa isang atake lang ni Thaddeus. Tila hindi niya alam ang nangyari at hindi siya makagalaw. Nasa harap na niya ngayon si Pumpkin. Ngayon ay wala nang makakapigil sa kanya. Hinawakan ni Thaddeus ang maskara ni Pumpkin habang si Raphael naman ay tuwang-tuwa dahil sa wakas ay nahuli na rin niya si Pedro. Tanggalin na daw niya ito ngayon din. Wala na ang mga dating disciple para tulungan siya. At kahit gaano pa siya kalakas, mag-isa na lang siya ngayon. Hindi daw siya matatalo ni Pedro ngayong nasa kamay na niya ang mundo. Sumigaw siya kay Thaddeus na tanggalin na ito ngayon din. Walang magawa si Pumpkin dahil hindi niya mag-alaw ang katawan at hinintay na lang ang susunod na mga mangyayari. Kitang-kita naman ang pananabik sa mukha ni Thaddeus. Agad na nga na tinanggal ni Thaddeus ang maskara ni Pumpkin. Ipakita na daw ni Pedro kung sino talaga siya. Walang magawa si Yuna kung hindi tingnan ito kahit ano pang gawing sigaw niya. Pero nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Kahit ang magkapatid ay tila nalito sa nakita. At ang mas nagulat sa lahat ay si Raphael. Anong kalokohan daw ito? Si Kageo. Nakangiti lang si Kageo sa kanila. Gulat na gulat si Thaddeus at agad na tinanong kung ano ang ginagawa ni Simon dito. Hindi makapaniwala si Raphael. Bakit daw nandoon si Kageo sa isla? Ano ang nangyayari? Dapat si Pedro ang nasa likod ng maskara pero bakit ganito? Biglang nakatanggap ng balita si Raphael. May nangyayari sa isa sa kanilang mga teritoryo. Ano daw ito? Galit na galit si Raphael at sinabihan ang tao niya na sabihin kaagad ito. Si Pedro daw. Si Pedro ay nakapasok na sa glory. Ano kaya ang ibig sabihin nito at ano kaya ang tunay na naging plano ni Disciple Pedro? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!